first day in Athens. And nandito na kami sa Acropolis Museum. Acropolis Museum. Wala, nakakatakot. Glass yung ano. Tapos merong excavation sa baba. Dito kami una nagpunta kasi nagpunta kami kanina sa Acropolis pero ang init, hindi namin kaya yung init kaya dito na lang muna kami sa museum. 15 euros yung entrance. Second day namin sa Athens. Papunta kami ng Acropolis. Nag-book ng ticket si Damir. Guided one. Guided tour. How much is the guided tour? 100 something. 60 per person. 60 per person yung guided tour. Guided tour na yung kinuha namin para kasi mainit. So para naiintindihan na namin agad kasi nasa labas siya, 'di ba? And dito pala kami nagstay. Airbnb yung ano, tinuluyan namin dito sa Athens. We're back sa Airbnb. Naligo ulit para mag-refresh lang. Tapos si Damir pupunta na siya ng conference niya. Tapos ako naman, babalik ako sa city center para mag-shopping na lang. Ano lang. Hinihintay na lang namin yung Uber namin. 4 minutes away.
So, ayun yung plan for this afternoon. Ano na, 3 o'clock na. Hindi pa kami nagla-lunch. Si Damir, doon na lang siya magla-lunch sa conference nila. Ako, sa city center na lang ako magla-lunch. Ako lang mag-isa, pero okay lang. Last full day namin today dito sa Greece, sa Athens. Mag-breakfast lang ako. Dito lang ako sa Airbnb namin sa balcony mag-breakfast. Bumili lang ako ng coffee tsaka some pastries. Meron kasing bakery malapit dito. Si Damir naman nasa conference na siya. Pero sandali lang siya doon. Meron lang siyang kailangan i-vote kasi isa siya sa mga committee. So, parang meron lang silang kailangan i-vote. Tapos, yun, babalik na siya dito agad. And gusto na naman niya, kasi nakausap namin yung driver kahapon sa taxi. Ayun, sinadjust sa amin na meron daw malapit na beach na pwedeng puntahan dito. Ayan, si Damir. Sobrang gusto-gusto ng tubig. Lagi na lang kami nasa tubig. Sobrang ang laki na nung initim ko dahil sa Zakynthos and sa Santorini. Sobrang lagi kaming nasa arawan at saka nasa beach lagi. Tapos ngayon dito sa Athens, gusto na naman niyang magdagat ulit. So ayun yung plan namin today. And siguro pagkatapos kong mag-breakfast, medyo na rin ako, magpapack. Kasi nga last full day namin today, and tomorrow afternoon yung namin, yung flight pabalik ng UK. Pana chocolate, super liit, ang cute. Ito yung second bedroom ng Airbnb. Sobrang gulo ng mga gamit namin kasi nung nasa Zakynthos and Santorini, I tried to be organized talaga. Gusto ko lahat nasa ayos. Pero nung dumating kami dito sa Athens, pagod na ako. Sabi ko kay Damir, doon na lang lahat sa second bedroom, bahala na. So, ayan, kaya ang gulo. Pero ngayon, diligpitin ko na sila. And ipapakita ko na lang pala muna sa inyo yung nabili ko sa Ancient Greek Sandals. Ito yung nabili ko. Meron na akong isang sandals from them. Pinakita ko na rin yung dati sa vlog ko. And nalaman ko tong brand na to dahil sa fashion vlogger na favorite ko, si Wendy Nguyen. So, ito yung una. Ito yung sandals. Yan, may kasama rin siyang dust bag. Itong style na to, isa to sa mga parang lagi nilang merong style. Parang staple yung style na to sa sa kanila. Pero this time, yung pinili ko is memory foam. Kasi meron ito, yung sobrang nipis, yung parang katulad sa isang sandals ko. Pero ito kasi mas malambot and mas okay sa paa. Kaya sabi ko, ito na lang. Yan. Ang cute niya kasi, parang ang simple. Tapos, yung pangalawa naman na binili ko is yung Alaya. Meron silang ganito. Gusto ko sanang bilhin yun, kaso ang mahal, 800 pounds. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, ito na lang yung bibilin ko. Although ito, siya, raffia and leather. Raffia yung dito niya, and then leather yung ditong part. Yung sa Alaya, siya, all leather. Ang cute niya, sobrang cute. Pang summer talaga. Sobrang pinag-isipan ko to kung bibilin ko. Kasi, nung sinukat ko siya, gusto ko siya, pero magagamit ko lang siya kapag nasa ibang bansa kami. Pero kapag sa UK, kapag lang as in sobrang mainit talaga at maaraw yung weather, doon ko lang siya masusuot. And masaya naman si Damir na may nakita ko na nagustuhan ko. So, yung presyo nila, makakakuha ko ng tax-free. Binigyan nila ako ng pwede ko mag-apply sa airport ng tax-free. Yung sandals is 170 euros. Tapos, yung doll shoes is 250 euro. So, ayan lang yung mga nabili ko. And ito talaga, made in Greece talaga sila.
Tinanong nga rin ako nung SA doon kung this is the first time na nalaman ko tong brand na to. Sabi ko, hindi, meron na akong sandals from this brand even before. Pero sa ko lang binili? Online, kasi nga wala namang shop sa UK nito. Magta-tie din ako ng mga gamit namin. Looks beautiful, thank you.